Payagan mo lang ako torturin yung kapatid mo. Para sa pamilya ko, wala akong kinatatakutan. Pagpasok nila Roldan at Jacob sa isang basement ay andoon ang mga tauhan nila na pumalpak sa pagpatay kay Samuel, kung saan nakapiring ang mga mata, nakatali patalikod ang mga kamay habang nakaluhod. Nagulat sila nang biglang pumasok si General Diego na agad niyang tinutukan si Roldan ng baril, sabay sinabihan niyang bigyan siya ng isang rason para hindi niya pasabugin yung bungo niya. Hinamon ni Roldan na iputok niya kung sa tingin niya ay wala na siyang silbi para sa kanya. Sunod niyang tinutukan si Jacob kaya agad sinumbat ni Roldan na ilang taon niya silang pinakinabangan at magkasama silang pinalago ang kanilang negosyo na minsan lang sila sumablay ay papatayin niya sila. Giniit ni Jacob na kapag pinatay siya, maging ang kanyang kuya, ay ano na lang ang sasabihin ng anak niya, maging ang apo niya. Dahil naman sa galit ni Diego ay pinagbabaril niya ang mga tauhan nila at wala siyang tinirang buhay na kahit isa. Bago siya umalis ay binantaan niya sila Roldan at Jacob na wag nilang uulitin na biguin siya at patunayan nilang hindi siya nagkamali sa pagpili sa kanilang dalawa, dahil kapag naulit pa ay tutuluyan niya silang magkapatid. Sabay umalis na ito kaya gigil na gigil sila Roldan at Jacob. Hindi naman maipaliwanag ang saya ni Aling Lolita nang dumating si Samuel, pero nag-alala ito dahil sa mga pasa sa kanyang mukha. Agad hinanap ni Samuel ang anak niya na agad namang tumakbo si King papalabas ng kwarto nang marinig niya ang boses ng daddy niya. Humagulgol ang bata at niyakap niya ang daddy niya nang napakahigpit dahil takot na takot pa din ito. Umiiyak si King habang kinukwento niya na niligtas siya ng anghel nang saktong may mga pulis, kaya naalala ni Samuel na si Agnes ang tinutukoy niya dahil siya ang nagligtas sa anak niya. Nang nasa parking area na sila Roldan ay galit na galit ito na agad niyang sinakal si Sinon, sabay sinumbat niyang nalusutan siya ng isang paslit, kaya paano nila gagawin ang plano nila kung pumalpak ito at paano nila makukuha yung pera nila kay Samuel, pero pinagmasdan lang siya ni Sinon at nang susuntukin niya ito ay agad namang inawat ni Jacob. Binantaan ni Roldan si Sinon na sa susunod na pumalpak siya ay ulo na niya ang ibibigay niya kay General Diego. Nang saktong tumawag si Samuel sa number ni Sinon kaya agad sinagot ni Roldan. Matapang na sinabihan ni Samuel na hawak niya ang kayamanan nila. Agad sinumbat ni Roldan na papatayin niya ang pamilya niya sa harap niya, pagkatapos ay isusunod niya ito. Agad namang sinabihan ni Samuel na kapag namatay siya ay isasama niya sa hukay ang lahat ng perang pinagpaguran nila. Sabay pasigaw niyang tinanong kung malinaw ito sa kanya, dahil kapag nangyari yun ay ano kaya ang mangyayari sa kanila at saan sila pupulutin. Palabang tinanong ni Samuel kung naalala niya yung ginawa ng tatay niya na binaril niya yung sarili niya sa ulo at kaya niyang gawin yun. Sabay binantaan niyang kapag ginalaw niya ulit ang pamilya niya ay pasasabugin niya ang ulo niya. Sabay sinaad pa ni Samuel na kung nag-iisip pa sila ng ibang strategy ay ganun pa rin ang gagawin niya at kapag ginalaw nila ang lahat ng importante sa buhay niya ay papatayin niya ang sarili niya at kasama niyang mamamatay ang pag-asa nilang makuha ang pera nila, kaya kailangan nilang gawing tahimik ang buhay nila para ibigay niya ang lahat ng gusto nila at kailangan makumbinsi nilang ligtas ang pamilya niya, kaya pinatayan ni Roldan ng cellphone sa sobrang galit niya dahil napatunayan ni Samuel na mas palaban at matapang siya kesa sa kanyang ama. Napamura si Jacob, sabay sinaad niyang mas matalino pa pala si Samuel kesa ang tatay niya. Bago naman umuwi si Jacob ay sinuyo muna niya si Sinon dahil sa ginawa ni Roldan sa kanya at sinaad niya silang dalawa ang magkakampi dahil para na silang magkapatid. Sa pag-uwi naman ni Jacob ay sinalubong siya ni Chloe kaya tinanong niya ang anak niya kung bakit gising pa ito dahil gabing-gabi na. Agad namang sinabihan ni Chloe na may surprise ito sa kanya kaya hinila niya ang kamay ng daddy niya at dinala niya kay Leia kaya nagpakita na ang mami niya. Agad niyakap ni Jacob ang asawa niya dahil masaya ito na nakauwi na si Leia mula sa Singapore dahil may mga inasikaso siya. Pinapatay naman ni General Diego si Froilan na kasama niya sa trabaho dahil may mga hawak na siyang lead na nagkokonek kay Mike sa Oriental Ridge Estate. Pinalabas nilang na-aksidente ito dahil sa alkohol pero naniniwala ang mga katrabaho niya na hindi ito alkoholi kaya questionable ang kanyang pagkamatay.
Kinabukasan naman ay matapang pumasok si Samuel kahit may mga pasa sa mga mukha niya, kaya pinagmasdan at pinag-usapan siya ng mga katrabaho niya na kinagulat naman nila Roldan at Jacob dahil nagawa pa rin niyang pumasok na kahit ganun na ang sitwasyon. Agad pinacheck ni Roldan kay Jacob yung crypto wallet kung andoon pa ang pera, kaya natuwa sila nang makita nilang hindi pa nagagalaw yung pera ni Mike na nilagay niya sa crypto wallet. Habang sasabihan naman ni Jacob ang kanyang kuya, nahayaan niyang torturin nila si Arisa para makuha nila yung kailangan nila kay Samuel. Maglalayas naman si Arisa sa bahay nila dahil sinisisi pa rin niya ang sarili niya dahil sa nangyari kay King. Sa kanyang paglayas ay sasamantalahin naman nila Roldan at Jacob na gagawin ang kanilang plano. Magtatagumpay kaya ang plano ni Jacob na torturin nila si Arisa para ibigay na ni Samuel ang mga seed phrase sa kanila at para mabawi na nila yung pera na nilagay ni Mike sa crypto wallet dahil pinagbantaan na sila ni General Diego. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advanced episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advanced episode. Marami pong salamat.